So, gaano ba talaga kaganda tong 14PL Konica 512 na solvent? O talaga bang maganda? Ano-ano ba yung mga advantage at ano-ano rin yung mga disadvantage ng gantong printer? Kung interesado ka, isa-isahin natin. Ngayon ay pangalawang buwan na sa akin itong makina na 10 feet. Konica 512, 14PL ang gamit nito. So ngayon ko pa lang sa inyo masasabi kung ano yung napansin ko na pros and cons nito. Okay, unahin natin yung mga disadvantage. Ang disadvantage ng pagkakaroon ng 10 feet solvent, unang-una dahil sa malaki siya, kapag nagpalit ka ng media, pahirapan na naman na mag-ship ka uli. Or ang gagawin mo, pagka tinamad ka, ang gagawin, maghihintay ka pa ng mga kasama niya para hindi ka talo sa media. Halimbawa, 2 feet by 3 feet lang yung kanyang pinapaprint. So magiging malaki ang waste mo kapag iniran mo na kagad siya. So ang gagawin mo is magpapalit ka. Ang problema ito, yan po kalaki yung media niya syempre kasi 10.5 feet ito. At kung mag-isa ka na magsasalang at magkakalas niyan, masyado pong pahirap sa'yo. Lalo na kung hindi ka naman bodybuilder or hindi ka naman athletic, no? Medyo mahirap sa'yo. Talagang tatawag ka ng kasama mo na para tumulong sa'yo na magbuhat. Ano pa yung isa pang disadvantage na nakita ko? Since napakalaki niya, siyempre malakas din siya sa kuryente. Sigurado yon. At yung pan niya, napakahaba ng pan niya, napakarami. Pag binuhay mo yung pan, natural lahat yan gagana. So, talaga pong malakas po siya sa kuryente. Okay, sa advantage naman tayo. Ano-ano yung mga advantage naman na nakita ko? Yung advantage na nakita ko dito is yung head. Yung lifespan po ng head nito, ayon sa libro, ayon sa mga publish nila, is umaabot ng 5 years to 7 years. At ayon dun sa isang nag-comment din sa akin, no, 2 years na raw yung kanyang head, hanggang ngayon wala pa raw problema. Bumbu pa rin daw. Maganda yun, mahaba po yung anong yun. Sa DX11 po, ang pinakamatagal po na nababalitaan ko is umaabot ng 1 year. Hindi ko rin po na-experience pa yung 1 year sa DX11. Dahil sa DX11 po, ang karaniwang nararanasan ko lang, 6 months. Pinakamahaba na po ata sa akin yung umabot ng 8 months bago ako nagpalit. Ngayon sa DX7 naman po, naranasan ko po is 2 years ang aking head bago ako nagpapalit. Napakaswerte po pag lumagpas po ng 2 years ang DX7. Kaya ngayon po, advantage din pala to. Pero, sa kabaliktaran din naman nun, sa disadvantage din nga pala, idagdag ko rin, yung head na rin ang idagdag ko. Ano naman po ang problema at disadvantage dun sa head? Ang head po nito ay naghahalaga ng nasa 80K. Hindi ko lang alam kung may mas mababa. Pero sa ngayon po, sa pagkakaalam ko, dahil dun sa supplier ko, nasa 80K po ang bawat isa ng head. At 4 po ang head nito. Separated po kasi ang kulay nito. Halimbawa, cyan, magenta, yellow, at saka yung black. Separated po siya. So, ibig sabihin, pagka nasiraan ka ng isang head, 80K po yun. Ganun po naman kabigat yun. Yun naman yung disadvantage niya. Pero kagandahan din, no? Dahil sa separated siya, yung one color lang na may depresya, yun lang rin po ang papalitan mo. So, pumapatak all in all, ang head nito po ay naghahalaga ng 320,000. Yung head pa lang. Head itself, no? Pero nga, pag nagka-problema yung isang head, papalitan mo yung isang head lang. So, kung 80K yun, yung isang head na yun, 80K lang po yung papalitan mo. So, yun po yung advantage and disadvantage na nalalaman ko pa lang sa ngayon pa lang.
So, ano po yung maisasuggest ko sa inyo? Kumuha na ba ng DX7 o kumuha na ng DX11? O ng solvent type na 10 feet. Ang masasuggest ko po sa inyo laging depende po iyan sa inyong budget. Depende sa lakas din ng loob nyo. Kung paano kayo tatanggap ng risk. Ito nasabi na kung paano kayo tatanggap ng risk. Ibig ko sabihin, kung paano nyo i-handle yung risk na hindi naman kayo masyadong maapektuhan or masyadong malulupog kapag ka po hindi tumama yung inyong prediction. Kasi para ka rin nanguhula po pagdating po sa printing. Yung akala mo, andyan na kagad sila. Pag kumano ko nito, ikikita ko. Minsan po, bigla kang parang sinusubok ng pagkakataon, hindi po tumama ang iyong naiisip. So, ano po yung kakayanan mong tumanggap? Ngayon, kung ikaw po ay malakas ang loob, kaya-kaya mong sumugal, kaya-kaya mong umano, mapapayo ko po sa inyo na mag 10 feet ka na. Sa akin pong karanasan, ito ngayon, 10 feet. Nag-down po ako dito ng 200,000. Tapos, kailangan kong bayaran siya monthly ng nasa 33,000. So, kung magsisimula ko, hindi ko po ina-advise na kumuha ka kagad ng ganun. Bakit? Dahil yung 33,000 monthly na babayaran, mabigat po yun sa mga nagsisimula. Pero, depende nga sabi sa inyong kapasidad na tumanggap ng risk. Kung ikaw ay buong loob at sa tingin mo, meron ka talaga mga matitibay na contact, at mabibigyan ka ng trabaho, bakit hindi? Napakaliit po ng 33,000. So, baliktad nyo pong titignan. Kapag nagsisimula ka, wala ka pang contact, napakabigat ng 33,000. Pag ikaw naman ay maraming contact at matibay ang dibdib mo, napakaliit po ng 33,000. Ngayon po, ito 33,000 po ang aking binabayaran. Plus, yung unang 2 buwan ang mabigat. Bakit? Kasi po, 250 ang hinihingi sa akin na down payment. Since pinakiusapan ko na 2 months ko pa yung 50,000, ang nangyari po, yung unang 2 buwan ko is 58,000 ang kailangan kong bunuin. So, mabigat po yun kung nagsisimula ka. Bakit? Almost 2,000 a day po yun. At sa karanasan ko po dito sa pag-open namin dito sa bago, hindi po niya kayang sustinehan. Tinutulungan po ng kabilang shop. So, kung walang pantulong ka na hindi ko po ina-advise yun. So, tignan nyo muna yung lagay ng customer. Ngayon ako po, tama lang po sa prediction ko yun kasi po, talaga pong expected ko na tutulungan po ng kabilang shop ito. So, 6 na buwan itong tutulungan ng kabilang shop bago, tsaka pa lang ito tatayo mag-isa. So, yun po yung may advice ko. At kung sa tingin nyo po naman, ay hindi pa talaga kaya, may advice ko sa inyo na mag DX7 kayo or mag DX11 kayo. Yung DX5 maganda rin po, sabi ng iba. Kaya lang po, hindi ko ina-advise kasi po, hindi ko po siya nagamit. At gaya po ng dating nasasabi ko sa inyo, ayaw na ayaw ko mag-advise ng bagay na hindi ko nasubukan. Bakit? Maglulukuhan po tayo doon. Ayoko yung base sa libro, base sa ganito, base sa nabasa ko. Ayoko po ng ganon. Gusto ko base sa naranasan ko. So, yung DX7 po, sa ngayon po, makakakuha ko po ng mga 220 kas na po iyon. Sa DX11 naman po, makakakuha ka sa ngayon po ng 160 hanggang 180 kas na po yung 6 feet na yon. Wala ka na pong monthly po problemahin. So, depende po sa kakayanan ng budget mo, depende sa dami ng contact mo, doon ka magdesisyon kung ano ang bagay sa iyo. Ngayon, napapanahon na ba talaga na mag-DX11 ka or mag-DX7 ka or kailangan mo na talagang tumalon sa 10 feet solvent type? Sa 10 feet solvent type, 3 klase po yung pinagpipilian dyan ngayon. Meron pong 42PL, yun po yung pinakamabilis. Malaki kasi ang nozzle. Tapos meron ding 30PL. 30PL po na Konica 512 ay yun naman po yung pinaka ngayon. Upgradable siya up to 8 heads. Tapos sa ngayon po yun yung pinaka high end, parang ganon. Ngayon ito 14PL po. Sa kanilang 3 po, ito naman po yung pinaka quality.
Akin po, kaya ito ang kinuha ko kasi ang habol ko po, quality. Ayoko pong nasasakripisyo yung quality. Bagamat medyo ito yung pinakamabagal sa kanila, sa akin naman po, yung quality. Ngayon naman po, nakapapanahod dahil malayo-layo pa yung eleksyon. Bago nga pala matapos yung vlog natin, no? So, shoutout ko lang muna si Kuya Ed, nakarating pa sa Pasita. Salamat sa pagbisita. Tapos si Mr. ba o ano to? Cairo Nisa Mambuhay. Yung sa tanong po ninyo na about sa magandang cutter platter, lagi po yan dumedepende sa budget natin. Pero kung mababa budget, ang pinaka may sasuggest ko po, yung kuyi, yung mga ganyan. Kuyi, at least 24 inches na po yung kunin ninyo. Kasi kapag ka po yung kinuha nyo, yung mga 13 inches po, mamumroblema po kayo sa pagpuputol. So, mas mainam na po yung at least 24. Basta 24 inches po kunin nyo po kasi medyo marami na po kayong makakatang. Kung gagamitin nyo sa pandamit po, at least hindi kayo magpuputol. Kasi 19 inches, 20 inches po yung media noon. So, magagamit nyo po siya ng mainam. Kung may budget naman talaga kayo, Skycut, pwede yan. Yung 48 inches na Skycut, maganda po yan. Yan pa lang po kaya kong i-recommenda kasi yan pa lang yung mga nagamit ko. Pero kapag ka po talagang gusto nyo ng mga high-end, marami po talagang ganyan po. Yung mga Roland, Graptec. Ako naman po ang hingi sa inyo ng opinion kasi wala po akong idea pa sa ganyan. So, lagi kong ini-emphasize sa inyo na hindi po sa laki or sa liit ng budget po yung pagdating po sa pagtatayo at sa pag-o-open ng printing. Kasi katulad nga po na iba-iba po yung pangangailangan natin. Etong nasa likod ko po, 10 feet po siya na solvent. Meron din po siyang pangit na side. Unlike din ng mga 6 feet na eco-solvent, meron din pong advantage yung para sa akin. So, ibig sabihin, wala naman po talaga sa kung ano po yung pangangailangan natin, yun po yung magiging maganda sa atin. So, ngayon, depende sa budget lagi. Kapag ang budget maganda, mas maganda talaga. Mas maganda nga kung dalawa. Kung meron ka ditong 6 feet na eco-solvent at meron ka rin naman na solvent. So, dun pa lang, maano mo rin yung kung ano nung customer. So, it happened sa akin, nauna sa akin mga eco-solvent, kaya ngayon, totoo ako na nagkaroon ako ng solvent. Kasi, pagdating po sa mga outdoor tarp, tsaka sa mga outdoor sticker, advantage po talaga itong solvent type. Matibay po talaga. At, bagamat alam natin yan, dati pa, pero wala naman tayong kakayanan pa. Kaya, ang ginagawa ko dati kapag mga outdoor po, actually, pinapasa ko po sa mga kaibigan na naka-solvent. So, ganoon naman po. Ang pagdating po sa ating hanap buhay, patibayan ng contact. Paramihan ng kakampi, ika nga. At huwag tayong mahiya. Magpakilala tayo sa mga printing na matatagal na. Then, makikampi tayo. Kampihan lang ang laban natin. Wala pong kalaban sa ating negosyo. Kakampi lang ang meron. Okay, so sa susunod na kwentuhan po ulit tayo.